Pipila ka mga lisgutanan nga nagpunting sa Cavseg Kalinaw sa lalawigan sa Lanao del Norte. Ang gihatagan og aksyon imong pagpasabot ni Lanao del Norte Governor Khalid Quibranza ni Maporo. Kini man usab ang gipaygan nga usa ka joint provincial anti-drug abuse kon PADAC Human Provincial Peace and Order Council meeting sulod sa Kalimudan Hall niadto lamang Pebrero 19. Sa lisgutanan sa ilegal nga droga, kampante ang bataang gobernador nga masulpad ang problema sa ilegal nga droga sa lalawigan. Kini mo sa makita ang gipadangat nga report sa mga sako sa Provincial Anti-Drug Abuse Council, din iyang nakita nga naglihok gayod ang mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA, ingon Philippine National Police PNP. Ingon man nakita usab niini nga aduna kini teamwork aron mosumpo ang operasyon sa ilegal nga droga sa lalawigan hinungdan nga aduna nay mga nadakpan o giman na balhog sa bilangguan. Sa PADAC naman, which is more on drugs, I think very much, based on the presentation, very much under control yung drug situation dito. At we can see na kumikilos naman yung PDEA. And we have a nice teamwork with the PDEA and also the PNP. Samtang dahil usab gitagan og pagtagad ni Governor Khalid ang mandato gikan sa Department of Interior and Local Government DILG alang usab sa mga local government units aron maprotektahan ang mga kabataan sa sexual abuse sama sa online pornography din sagad sa mga biktima niini mga kabataan. Sa maong tigom dahil nga gimando sa gobernador ang pagpasar og ordinansa diya sa lungsod ingon sa probinsya nga maglikay sa mga kabataan sa maong krimen. Especially in terms of peace and order, I think we have a new mandate sa mga LGUs, and this is regarding yung sexual abuse, yung mga narinig namin na online, yung mga bata, they abuse them online, parang pornography, ginagamit nila yung social media, Facebook, yung mga ganyan. So we have a new law that we have to comply with and establish yung mga councils, yung mga offices, and activate our social welfare offices sa provincial level at saka municipal level so that they will be oriented to preventing sexual abuse dito sa probinsya namin. So hopefully we can get that done. We passed a resolution mandating all municipalities to enact an ordinance na complying with that law to curb sexual abuse sa Samtang sa ambos incident kanito baguhay lamang dito sa lungsod sa Munay, matod pa sa gobernador kinsa mosab ang chairman sa Provincial Peace and Order Council kon PPOC nga hugtanon laki ni karon nga gitutukan. Padayon matod pa ang ilang koordinasyon sa kasundaluhan iman sa kapulisan aron mapanubag ang mga responsable ug mataral diha sa hukmanan. Apan tungod kay nakita atol sa mong tigom ang posibleng mamahimong problema nga hayan mo ikya sa silingan nga lalawigan sa Lanao del Sur ang mga responsable niini. Usa ka resolusyon ang gipasa sa Provincial Peace and Order Council nga maghangyo sa Regional Peace and Order Council ngadto sa national nga kagamhanan sa pagmugna og usa ka interagency task force. So what happened muna, I've been tracking it closely, and para sa akin, it's nothing so much that the public need to be alarmed about. Those guys are really criminal elements. No? So this is not like something that will disturb our way of life dito sa lalawigan ng Lanao del Norte. This is really more a bunch of criminals that we have to go after. Unfortunately, they are being coddled and supported by DI Islamia, which are the reports that we're also getting. So we need the help of the AFP. On the part of the AFP naman, they admitted that they let their guard down because they got comfortable in the community. Dahil nandyan sila, tumutulong sila sa community, and they were there unarmed, and unfortunately, they were ambushed. So we're no longer under martial law here in the Mindanao. So the AFP doesn't have parang police powers, which is why we need the PNP to act. And I'm very happy with PD SUA of our PNP Lanao del Norte that they are putting together the case build-up. And I think we are slowly but surely, hopefully within the next 2 weeks, have what we need to file a case so that we can have yung mga arrest warrants. Kasi the perpetrators have been identified. No? So once those arrest warrants have been
issued by the courts, and we have the help of our provincial prosecutor to make sure that the PNP is doing everything correctly, then we can do the pursuit operations. No? So the first things first is the arrest warrant. Ang problema namin is kung tumatago sila sa Lanao del Sur. So our jurisdiction is only in Lanao del Norte, which is why we passed a resolution asking the region and the national government to help put together an interagency task force so that there will be better communication and coordination between Lanao del Norte and Lanao del Sur. Dahil yan ang nangyayari. We go after them sa Lanao Norte, tapos tumataka sila sa Lanao Sur. Sa side ng Lanao Sur, nagtatrabaho sila, tumataka sila sa Lanao Norte. So we need to be able to coordinate properly with one another. So that's also a resolution that we passed. I think we're in good hands naman with our AFP and PNP, and it's my job naman to just push them. Una na nga mihimog aksyon sa maong suliran si Governor Khalid agig tubag usab sa gihimong privilege speech dito sa hawanan sa Kongreso sa iyang inahan nga sa 1st District Congresswoman Imelda Anguing Quebranza ni Maporo nga nagpunting sa pag-imbestiga sa mga insidente. Din mahinumduman, upat ang patay sa mga sundalo masang nga gibanhigan kini sa mga sakop sa Dawla Islamia Maute Group niadto lamang Enero 23 sa may sapa nga bahin sa may Purok 1 Barangay Liningding lungsod sa Munay sakay sa katuyot laaban sa mga sundalo aron unta mga merkado. Kini si Betser W. Mabuang alang sa DXNE News Update.